Kaya magandang gabi po at magandang umaga, magandang hapon sa inyo lahat. Welcome po ulit sa ating panibagong video dito sa Friendly Talk TV. At pag-usapan natin itong ginawa ng Canada, US at ng mga bansang Europa dito sa Taiwan, sa China, at naglayag sila dito sa Taiwan Strait ang mga barkong pandigma ng Canada, US at ng Europa nang walang abiso dito sa China. At ayun ang ikinagalit po ng China. Ayan po ang ating pag-uusapan ngayon at ang ating bibigyan ng reaksyon. Ngunit bago po yan, humingi po ako ng pabor na paki-like, share, subscribe ng ating YouTube channel, ang Friendly Talk TV. At ito nga pong kinukwento ko at sinasabi ko po sa inyo, ito po ay nangyari nito lamang February 16, 2025. Naglayag po ang barkong pandigma, mga makabagong barkong pandigma ng bansang Canada, US at ng Europa, especially yung bansang France. At kasali rin po itong bansang Australia sa ginawa pong paglalayag dito po sa katubigan ng Taiwan Strait. At take note, malapit po halos sa lupa ng Hainan, China. Ito po ay meron lang 80 to 90 nautical miles yung layo mula po doon sa lupa na yon hanggang doon sa pinagdaanan ng mga barkong pandigma. At wala pong nagawa dyan ng China kundi magreklamo, magprotesta. At noong mismong araw na dumadaan dyan yung mga barkong yan ng Canada at ng US, ay wala po ni isang barko ng China, maging yung pinagmamalaki nilang monster ship na nag-radio challenge o dumikit man lamang gaya ng ginagawa nila dito sa ating mga PCG at yung BFAR na nagpapatrol lang at nagre-research sa Himpapawid ay kanilang binubuli. Ngunit itong ginawa ng Canada, US, Australia at France ay walang nagawa itong China. Bagkus ang ginawa lang nila ay nag-press release at nagyabang, nagsabi na naman na sa ginawang yon ng mga bansang nabanggit ko ay naglilikha lang daw ng tensyon at nakahanda daw sila sa anumang gagawin sa kanila. Diba? Mga takot din pero ang yayabang. Ito pong mga barko na binabanggit kong pandigma, ito po yung barko ng yung sa Canada po. Ito pong HMCS Vancouver ng Canada at yung USS Higgins ng Estados Unidos. At hindi po nabanggit kung ano yung barko ng France at ng Australia. Ngunit 4 na barko po itong dumaan sa katubigan ng Taiwan Strait nang walang abiso dito sa China. Pagpapakita lang na binabastos din nila, kaya din nilang gawin yung pambabastos na ginagawa ng China sa atin at sa mga bansang kapitbahay niya, na hindi marunong sumunod itong China sa International Law of the Sea. Dahil itong China ay inaangkin rin po itong Taiwan Strait at itong Taiwan bilang kanila daw, parte daw na kanilang teritoryo. Ngunit ito po ay hindi sinasang-ayunan ng lahat o ng karamihan dahil hindi po sumusunod itong China sa international law. At hindi po papayag ang Taiwan na ganun-ganun na lamang aangkinin ng China ang Taiwan Strait. Dahil ito po ay isang
pangdaigdigang daluyan ng kalakalan ng buong mundo. So, hindi po ito pag-aari ng China. So, bago po natin ituloy-tuloy ang ating kwentuhan at ang ating pagbibigay ng komento at reaksyon, meron po tayong video para mas maliwanagan po tayo kung ano itong ginagawa at kung ano itong ginawa ng Canada na pambabastos dito sa China. Ito po ay galing sa Net25. Kinundina ng militar ng China ang paglalayag ng isang barkong pagdigma ng Canada sa Taiwan Strait. Sinabi ng People's Liberation Army Eastern Theater Command na ang ginawa ng Canada ay nagdulot ng gulo at nagpahina sa kapayapaan at katatagan ng Taiwan Strait. Inanunsyo rin ng China na high alert ang kanilang puwersa sa lahat ng oras upang labanan ang lahat ng mga banta at provokasyon. Paminsan-minsan ay dumaraan ang US Navy at mga barko ng Canada, Britain at France sa Taiwan Strait na itinuturing nilang isang international waterway. Naniniwala rin ang Taipei na international waterway ang Taiwan Strait, subalit patuloy na ginigiit ng Beijing na strategic waterway ito at bahagi umano ng teritoryo ng China. Yun po, nakita nyo at narinig po natin na ang Taiwan Strait po ay international na daluyan at hindi ito pwedeng angkinin ng China. At ganyan din ang ginagawa ng China kung paano inaangkin yung West Philippine Sea. Ganon din ang ginagawa. Tapos pagka pinakitaan sila ng puwersa ng mga malalaking bansa ay sasabihin nilang nakahanda daw sila sa anumang posibleng mangyaring pag-asa o pag-atake sa kanila. Diba? Kasi ang ginagawa nila ay ginagawa din sa kanila. Ang ginagawa nilang panghaharas o pambubuli sa mga maliliit na kapitbahay nila ay ginagawa rin ng mga malalakas na bansa na sumusunod sa mga batas. Etong China ay hindi. Kaya tinatapatan lang nila kung paano nila binabastos yung mga bansang kanilang gustong angkinin. At ginagawa din sa kanila ito ng Canada, US at ng France at ng Australia ang pambabasto sa kanila na dadaan sa kanilang malapit sa kanilang teritoryo ng walang abiso. At magpapanik sila na baka sila ay sasakupin na daw at nakahanda daw sila. Okay. Hindi lang po isang beses nangyari yan. Nangyari rin yan last year, noong October, kung saan naglayag din ng US, Canada at Australia. Diyan, malapit din sa Hainan, sa Taiwan Strait, nang walang abiso. Dahil nga sunod-sunod ang ginagawa nitong China sa pangharas at paglabas-masok dito sa ating exclusive economic zone, ay naalarma na rin ang mga international na bansa at hindi lang mga kaalyado natin, buong mundo ay hindi na natutuwa sa ginagawa ng China at gusto nilang ipalabas na sila ay makapangyarihan, malakas, military powerful, kaya kaya nilang bulihin ang mga maliliit na bansa. Kaya ngunit nagkakamali sila dahil tinatapatan sila ng US at ng Canada. Ano ang gustong iparating ng mga malalakas na bansang to sa China? Bakit ginagawa nila ito? Okay, ang gusto lang naman iparating, simple lang. Gustong iparating ng mga malalakas na bansa gaya ng US at Canada, France at Australia na ang Taiwan Strait ay isang international na daan. Gusto nilang ipakita na ang dagat na ito ay hindi sakop ng kanilang soberanya, kundi bahagi ng malayang pandaigdigang
karagatan at kalakalan. Pangalawa, yung pagtatanggol sa kalayaan ng paglalayag. Sinasagawa ito ng Canada at ng US ang paglalayag ng walang abiso upang ipakita na ang mga teritoryo o yung pag-aangkin ng China sa reyon ay hindi dapat dahil meron tayong tinatawag na freedom of navigation. Sumunod, yung pagpapakita ng lakas. Yan yung napaka-importante, pagpapakita ng lakas ng alyansa. Yung alyansa ng US, Canada, Australia, Philippines at ng Japan, maging itong South Korea ay nagpapakita ng kanilang alyansa na magkakakampi at hindi pwedeng basta-basta na lamang sasakupin ng bansang malakas at sasamantalain ang kahinaan ng bansang hindi sila kaya tapatan. Lalong-lalo na dito sa Asia Pacific. At yung panghuli po, yung suporta sa Taiwan at mga kaalyadong bansa gaya ng Pilipinas. Bagamat hindi tuwirang sinasabi ang kanilang kilos, yung paglalayag nila malapit sa China ay ito ay nagpapahiwatig ng suporta sa Taiwan, sa Pilipinas at sa buong Asia. Sa rehiyon ng Asia. Dahil ang nangyayaring tensyon sa China, na ginagawa ng China, tulad dito sa atin sa Pilipinas at sa Taiwan, maging sa Vietnam at sa Australia ay ginagawa ito ng China, yung panghaharas. Kaya etong mga bansang malalakas gaya ng Canada at US at ng Europe ay pinapakita yung mensahe na ganito na tinatapatan nila yung pinapakita ng China na military power nila ay pinapakita din ito ng US at ng Canada. So yun po yung aking reaction dito. Kailangan merong pumigil sa ganitong agresibong ginagawa ng China. Napaka-agresibo po nila dahil gusto nilang magpatayo ng mga artificial military island, military camp nila. Kaya ang China ay tuloy-tuloy ang pangharas para itaboy tayo at makagawa sila ng kanilang isla para gawing military camp, para tuluyan na nilang makontrol ang Indo-Pacific at ang West Philippine Sea. Ngunit hindi po pinapayagan yan ng ng mga bansang nabanggit ko dahil ito po ay labag sa international law. Kaya ang lang dito konting mali lang ng China ay talagang malilintikan sila. Kahit sabihin pa nilang sila ay powerful, military powerful, hindi pa rin sapat ang kanilang experience gaya ng naranasan ng US at tayo at ng Japan, ng Germany. Kaya dapat itong China ay maghinay-hinay at huwag padalos-dalos sa kanilang mga ginagawa. Sa madaling salita po, ang nais lang ipakita o ipahayag ng US, Canada at ng Europa at ng Australia ay hindi control ng China ang mga karagatan dito sa Asia gaya ng Taiwan Strait, ng West Philippine Sea at ng buong Indo-Pacific. So ang karagatan po ay meron tayong tinatawag na freedom of navigation at dapat sundin ng China ang batas at hindi ang kanilang mga gustong o nais gawin. So, yun lamang po ang aking komento at reaction dito sa ating topic. Kung kayo po ay may iba ring pananaw, comment down below na lamang po. At paki-like, share, subscribe
ng ating channel ng Friendly Talk TV. At ako po ay nagpapasalamat sa inyo sa inyong pagbisita at inyong pakikinig dito sa ating YouTube channel. Okay? Hanggang sa muli po ng ating kwentuhan at talakayan sa nangyayari sa ating bansa. So, mabuhay po kayo at God bless po sa ating lahat.